I-mention nga natin ulit, ano ba yung mga sakit ng isang Myra Manibog? So, in-ultrasound nila, may 13 cm na cyst ako sa liver. Inalis yung gallbladder ko, inalis yung fallopian tube ko. May bukol din ako sa ovary, so inalis din yung ovary ko. May bukol din sa matres, inalis yung matres. Pati appendix, inalis. Anong klaseng pagpapakamatay? Ilang beses ka magpakamatay? Dami. Tumalon ako sa building sa condo namin. Nag-attempt ako na ng diba? Sleeping pills and everything. Yung pangatlo. Ako ng shampoo. Pang-apat! Well, slash. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Hindi ka ba natakot ng mga panahon na soft drinks beauty ka, nangyari kay Pepsi Paloma yung, hindi nga natin alam kung nagpakamatay o pinatay. Hindi ka ba natakot noon na baka mangyari rin sa'yo? Kasi yung kay Pepsi, I believe, suicide yun. Kasi I was one of the first few na dumating sa hospital nung sinabi sa panood namin sa news yan. Sa news lang namin nalaman na sinubig sa hospital. Nauna si Coca Nicolas, tapos ako. Actually si Coca, ang sabi sa akin ni Coca, bubuka ko yung bibig, pasok ng dila. Sa kalabit yung dila, dahil may bibig siya, diba? Hindi ko kaya, takot ako. Doon pa kayo? Doon kami, naka-90s pa siya, tapos nakatilat siya. Si Coca ang nagsara ng mata niyan, si Coca nagpasok ng dila niya. Para pagdating ng mga reporter, maayos yung itsura niya. Anong paniniwala mo doon? Baka matay na siya? Oo. O nag-overdose sa drugs? Yes. I think, nagbigay siya talaga. Nung time kasi na nangyari yun, wala na masyadong offers. Tapos, nalulungin sa drugs. Well, we don't know the real story. At syempre, wala naman ako doon eh. Pero nakita ko kasi, and knowing Pepsi, talagang suicide. Marami pong nararamdaman, marami pong sakit ang isang Myra Manibog. Minsan, nag-uusap kami, marami siyang kinatatakutan. At ito nga ay ang iwan niya, ang kanyang pamilya. Myra, nakita ko, nagulat ako, bigla kang tumaba. Nag-gain ka. Bakit? Ito ba ay dahil sa mga sakit mo? I-mention nga natin ulit, ano ba yung mga sakit ng isang Myra Manibog? Diba naalala mo yun nung nasa Angeles ako na nag-ano ka sa akin, pwede ba ako pumunta dyan? Diba? Sabi ko, hindi pwede kasi may exclusive ako ganito, diba? Pupuntahan kita nun sa Angeles? Oo, pupuntahan mo ako, diba? Lumapit ako sa wish ko lang dahil nga, kala ko matitegi ako. Ano yung sakit mong yun? Ano yung saktong sakit mo? Bali, nag-collapse ako sa office. Tapos so, nung dinala ko sa ER, in-ultrasound ako kasi sakit na masakit yung chan ko. Akala ko acid. So, in-ultrasound nila, may 13 cm na cyst ako sa liver. So, kailangan ako operahan. Ngayon, nung inoperahan na ako, nakita, meron din akong 8 gallstones. So, pinutol yung liver ko, inalis yung gallbladder ko, inalis yung fallopian tube ko. May bukol din ako sa ovary, so inalis din yung ovary ko. May bukol din sa matres, inalis yung matres. Pati appendix, inalis. Ano pa natira sa ano mo? Laman loob mo? Kaya ngayon, Wala ka rin natirang laman loob! Kaya ngayon, nung na-hospital ako, may pa-colonoscopy ako, nagpa-check ako ng kidney kasi yun na lang natitira. Nararamdaman ko, yung nerve ko, nasira na kasi siya nasira na siya ng diabetes. Sobrang taas kasi ng glucose ko. Na kahit nag-insulin na ako, nagagamot ako, pero hindi ko siya mabalance out. Kaya nararamdaman ko hindi na ako masyadong nakakalakad kasi yung pain ko sa paa, itong paa ko, pag hinaplos mo yan ng ganyan, para na siyang sinusunog. Madapuan lang ng something yung masakit, kahit kumot lang. So, hirap kang maglakad? Hirap ako maglakad. Yung bewang ko, yung likod ko masakit. So, hirap ako tumayo. Kahit nakaupo ako, kita mo hindi ako straight body ng matagal kasi nasasaktan ako. At hindi ka rin makatulog ng maayos? Makatulog, usually mga 8, nag-sleep na ako niyan. Pero 8 matutulog ako, gigising ako ng 10. Tapos hindi na ako makakatulog niyan. Minsan makakatulog ako ulit, mga 2 a.m. gising ako ng 4. From 4, diretso na ako ng maghapon. May maintenance kang gamot? Marami ako maintenance. Gaano kahirap ang isang tao na marami nang iniinom na maintenance? Mahirap sa bulsa. Ang mahal. Ang mahal na maintenance ko. Tsaka, syempre, naawa rin ako sa mga anak ko kasi sila bumibili ng gamot ko Diba? So, it's so expensive. And, ang hirap kasi, ano mo, pag nag-worship ako, hinihingi ko lang kay Lord. Sabi ko sa Lord, tulungan mo naman ako makalakad ulit na maayos. Nang hindi ako makakaramdam ng sakit. Kasi,
marami kami plano, mga vacation plans namin, pamilya. Paano yun? Paano ko? Lalakad ako ng ano, hindi ko kaya maglakad ng matagal, diba? Sa mall lang, hinihingal na ako kasi sumasakit yung pa ako, sumasakit yung likod ko. Kailangan uupo ako sandali, diba? Kaya bumila ko yung tungkol na may upuan para kahit nasan ako, paglalakad ako, pag medyo sumakit na yung pa ako o sumakit yung likod ko, upo ako. Maraming pinagdaanan, maraming nilakaran, maraming ginawa ang isang Myra Manibog sa kanyang buhay. Kadalasan, nung kabataan niya, puro mali. Pero nung umidad, itinama ang pagkakamali. Paano mo itinama yung mga mali? Actually, hindi ako si Lord lahat yan. Kasi, nung nga, yung praning-praning na ako sa Japan, yun yung lowest point ko na ng buhay, di ba? Na ilang beses ako nag-attempt pagpakamatay, pero hindi ako matay-matay, di ba? And, meron nagbigay sa akin ng isang prayer book na araw-araw, binabasa ko yun from cover to cover. Hindi ko na naiintindihan yung binabasa kasi wala, sira na ulo ko talaga. Pero from cover to cover, binabasa ko yun. And not knowing that during that time, the Holy Spirit is already moving. Hanggang one day, biyak na lang ako, tapos nag-pray ako, sabi ko, Lord, pauwiin mo na lang ako. Pag-uwi ko, promise ko sa'yo, magpapalik ko. Nakauwi. Tapos, pag-uwi ko dito, hindi na ako nag-drugs. Ilang years ka na ngayong hindi nagda-drugs? Kailan ba yun? 1992? Anong klaseng pagpapakamatay? Ilang beses ka nagpakamatay? Dami. Tumalon ako sa building, sa condo namin. Tumalo ka sa building. Paano ka nabuhay? Hindi ako naman. Hindi nga ako nasaktan. Hindi nga ako napilay. Ewan ko. Gano'ng kataas yung building? Fifth floor. Fifth floor? From the... Saan mo nangyari sa, ano to? Japan. Fifth floor, tumalon ka? Tumalon lang sa bintana. Naglat ako sa baba. Narinig ko pa ito sabi nung asawa ko, nung nakaganyan ako sa bintana, uy, tatalon yan. Takbo na kayo kasi pag namatayan, dadating immigration. Nasugatan ka naman? Hindi naman. Pagdating ko sa baba, ganyan ako. Tayo ako ulit. Akit ako ulit sa elevator. Ano ka, pusa? Hindi ko alam rin. Sabi sa'yo, O trip mo lang? hindi, totoo. Kaya lang, siguro nung palang time na yun, may plano na si Lord sa akin. Meron na akong angel na nagbuhat sa akin nung tumalon ako. Malamang. May caution ako. Kasi wala di ba? Fifth floor yun, ah. Oo. Taas yun, ah. Dapat napilay man lang ako. Wala. Wala talaga, Oh, promise. yung pangalawang pagpapakamatay. Nag-attempt ako na umunod ng kung ano-ano, di ba? Sleeping pills and everything. Although, yun, ano lang naman yun, konti lang, hindi mo lang tatablet kasi mataas ang dosage ko. So, nag-drug, ano, uminom ka ng sleeping pills. Hindi ka na-chugi. Hindi ako na-chugi. Yung pangatlo. Ako ng shampoo. Wow. Oo. Talaga? Nakita ko sa CR shampoo, conditioner. Ako namatay. Ininom mo yung shampoo? Oo. Ano pakiramdam mo sa sarili mo siya? Ano ka buhok ka? Oo. Ito pala kaibigan ko. Hindi ko sa katakalain na ang feeling niya, yung shampoo, iniinom. Abang ginawang paraan para magpakamatay. Oh, kwento mo anong lasa ng shampoo? Pangit. Parang kumakain ng sabon. Natry mo na ba yun? Hindi yun. Ay, Tapos, Diyos ko. Itry mo pero hindi ka mamamatay. tinuturuan pa ako kumain ngayon ng sabon. Hindi mo sinamahan ng conditioner. Ininom ko rin ang conditioner. Aba, bongga ka. Oo. Ano yung shampoo muna, tapos conditioner? Tapos conditioner, oo. Susiya. Hindi nga walang ano nun walang sodo. Baka doon na-ready ako, di ba? Social to! Pakamatay sa shampoo at conditioner. Pang-apat! Well, slash, pero hindi naman ako masyadong kasi takot ako sa pain So, may pang-apat pa siya. Nag-slash, pero takot sa pain. So, buhay pa rin. O yung pang-lima. Wala na, yun na. Biruin mo, 4 na beses nagpatiwakal pala itong kaibigan ko. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Sa palagay mo, yung 4 na beses na pagpapakamatay mo, may significance ba yon sa buhay mo? Oo naman. Kasi ako I believe na lahat ng pangit na dumaan sa buhay ko, maganda at pangit, may purpose lahat yan. Now I realize, bakit ako nahiwalay sa asawa? Well, of course, consequence yun ng mga ginagawa ko sa buhay ko. Pero, after ilang years, naging ako speaker sa mga couples for Christ, di ba? Yung mga couples who are going through difficulties in their relationship, di ba? So, yun ang purpose nun. Bakit ako nagbaliw-baliwan sa Japan? Diba? Kinailangan ko yun kasi nag-academic trainer ako para sa mga OFWs. Diba? So, kailangan ko magturo ng Japanese. Kailangan ko ituro yung lifestyle sa Japan. Ang dami. Lahat ng nangyayari sa buhay ko, lahat yan may purpose. Isang direktang tanong, bakit hindi mo ikinahihiya na tulad ng ibang Gold Star ang kanilang pinagdaanan to think na ikaw ang itinuring na Penny Queen?
kung mapapala ako, kung wala na akong magagawa eh. Hindi ko na pwedeng burahin yan eh. Hindi ko na pwedeng bawiin yung ginawa ko nung araw, di ba? I'm not proud, pero I'm proud na ito ako ngayon. Na huwag mo akong husgahan kung ano yung nakaraan ko. Kasi wala akong muang nun eh. Siguro I'm trying to justify, di ba? Pero sa totoo lang, nung time na ginagawa ko yun, hindi ko naisip yung consequence. Hindi ko naisip na mali yung ginagawa ko. Ang nasa isip ko lang talagang magtrabaho. Huwag mo akong tingnan kung ano ako nung 1983. Ito ako ngayon. This is who I am. Kung pupulutin mo ang mga nagawang kasalanan mo at bibigyan ka ng pagkakataon na ayusin at linisin ito, ano ang una na gagawin mo? Ano ang unang dadamputin mo sa mga nagawa mong kasalanan para sa iyo? Unang-unang kong gustong linisin, syempre, is yung pagpasok ko sa showbiz. Sana, hindi na lang ako naging sexy star. Sana nakapasok ako sa showbiz na normal na artista. Kung kailangan ko talagang mag-showbiz, sana naging na lang ako normal na artista. Pangalawa siguro, sana hindi na lang ako nagtrabaho agad. Sana nag-aral na ako mabuti. Sana na-enjoy ko yung kabataan ko ng mabuti. Diba, hindi ako nagmadali. Pangatlo, sana hindi ako nag-asawa agad. Lahat kasi nang nangyari sa buhay ko, minadali ko eh. Minadali lahat eh. Diba? Trabaho ng 10 years old, nag-asawa ng 18, nagbolsa ng 13. Lahat yan rush eh. At saka sana, nag-isip ako ng konti. Hindi na. Diba? Sana medyo hindi puro, para lang akong robot na going with the flow. Kung ano yung sinabi sa akin, gagawin ko. Kung ano yung ano, sana nag-isip din ako, diba? Maraming sana sa nakaraan na kung iisipin na ang dinulot ay negatibo, pero meron ding positibo. Bigyan natin ng pagkakataon si Myra Manibog para sa kanyang isang sana para sa kasalukuyan. Ano ang sana mo para sa kasalukuyan? Sana naging mas wise ako sa pagpili ng partner. Kasi if I had chosen better, mas marami akong mabibigyan na opportunity sa anak ko. Diba? But ngayon, mga anak ko, mahilig sila sa music. Gusto nilang pumasok sa music industry. Diba? Oh, well, they are part of the music industry. Diba? Si Alex mainstream yan. Diba? Pero, sana yung mga pangarap niya na i-release niya na kanta, kaya kong i-produce lahat. Kung ako lang ay gumamit ng ito, diba? Kaysa hindi puro ito. And sabi ko nga, if there's one more wish, gusto ko talaga for my children. Gusto ko si Alex, yung music niya, kasi she's a very good songwriter. Diba? Gusto ko talaga yung music niya, marinig ng maraming tao. Gusto ko ang music niya ma-appreciate talaga ng maraming tao kasi sayang yung boses niya. Ang gaganda ng mga kanta niya, and ang gaganda ng meaning behind her songs, diba? So, sana huwag masayang. I pray, sana, bago ako nawala, makakita ko na yung mga anak ko ay okay na. Ngayon, actually, pwede naman akong kunin ni Lord anytime I'm ready. I'm ready. Handa ka na. Handa ako. Bakit ka naging handa? Paano mo pinaghahandaan? Ano bang ayaw mo sa pag-uwi mo sa langit, di ba? Siyempre, di ba yun ang pinakamasarap? Sabi nila, pag ang langit daw, iba-iba yan. Depende kung ano yung gusto mo. Sabi ko, nanay ko siguro, ang langit niya puro slot machine. Napapalibutan siya ng slot machine. Kasi yun ang gusto niya, di ba? Hindi ko alam kung ano langit ko. Siguro sa langit ko, nandun yung mga aso kong namatay. Di ba? Lahat ng pagkain na gusto ko nandun. Maraming cake. Pero I'm ready. Anytime I'm ready. But, wish ko lang, bago ako nawala, sana, makita ko na si Alex, ito na yung buhay niya pag nawala na ako. Yung anak kong lalaki, mga anak kong lalaki, ito na yung partners nila, ito na yung buhay nila, okay na, may mga mag-aalaga na sa kanila. Yun lang naman pag nawala ako, may mag-aalaga sa kanila. Kasi mga baby ko yan eh. Ano kinatatakutan mo? Yung mamatay mag-isa. Gusto ko pag namatay ako, kagaya ni mama, yung hawak-hawak ko yung kapit ko, namatay siya eh. Gusto ko pag namatay ako, nandito ang mga anak ko. Ayoko yung pag-isinang ako sa kwarto. Tapos namatay na lang ako, walang nakakalam. After 1 week, makita ka doon, babaho ka na. Kasi nangyari sa lola ko yun eh, diba? Ayoko nangyari sa akin. Gusto ko pag namatay ako, as katabi ko mga anak ko. At this time, may kasama kaming aso ngayon ni Myra. Alam po ba ninyo na malaking bahagi ng buhay ni Myra Manibog ang aso, particular na noong mga panahon ng pandemya? Ikwento mo naman sa amin kung paano itong nakatulong sa iyo itong mga aso na ito. Pero bago yan, sino-sino ba mga ito? Yan si Skippy, yan ang unang-una namin. Skippy, Unang-una namin aso.
Tapos ito si Bunny, ito yung kanyang asawa. Itong anak nila si Cassie, isa sa mga anak nila. At ito si Tom, baby lang to, walang patong 1 year old, diba? So, Naka-cone siya kasi lagi kinakamot yung tenga niya. mm. Yung pandemic, ano mo, wala tayong trabaho lahat, diba? Kasi lockdown nga. Ito masipag ng anak. Kaya nagpapasok ng pera yan sa akin kahit na pandemic. Oo. Talaga? Mabait ang mga aso ko. Tsaka sila na yung kasama ko eh. Sa kwarto ko yan, sa kama ko natutulog. Meron akong 14 dogs in total. 14 na dogs. Lahat ito, ikaw ang nag-aalaga. Hindi. 3 dyan kay Alexandra, 3 kay Aiki, tapos 2 kay Kevin, yung the rest sa akin. So, kumita ka rito sa mga aso na to. Oo, laki ng kinita ko. Tumutulog kayo. Kahit wala kang kita nung pandemic, dito ka kumita. Sa mga aso. Nililihog ko sila nung time na yon. Tapos nagtitira lang ako ng isang Magkano naman para sa akin. binibenta? Kaya madami, 7,000. O pag tumawad, 6,000. So, ang laking bagay din yun, ano? Oo. Isipin mo, ito, kung mga anak to, 5 tigsi 7,000 yan. Kaya nga, nanganak siya 2020. Unang beses siyang nanganak 2020, June. Sabi ko, ano napasok mo pera si Bunny? Dog lovers ka. Dog love. Nung nagsushooting kami ng Snake Sisters, meron sunod na sa akin ang sunod no na aso. Nagputing-puti rin siya. Inuwi ko yun sa Manila. Oo. Pangalan niya Love. Yung pagka nag-aaway kami ng boyfriend ko nun si Bobby Benitez. Pag nag-aaway kami, ay hindi lang pala tatlo. At least, ano ko kasi kung ikwenta mo si Bobby at si Franco. Apat sila. Bobby, Franco. Tsaka yung 2 pa. Sino pa yung 2? Mag-aalit pa sa akin. So, ito malaking utang na loob rin dito sa mga aso mong to. Sila ang nagpapasaya sa akin, sila ang kasama ko pagka umaatake ang anxiety ko, depression. Alam mo, ang aso, they feel what you feel. Pag umiiyak ako, lalapit yan sa akin, didilaan yung luha ko, aakap sa akin. Diba? Pag natutulog ako, at least ako mag-isa sa kama kasi katabi ko sila. Minsan lang masikip na. Diba? Ano ito, nakikipagkwentuhan ka rin sa kanila? Nilalambing mo sila? Nasusumbong ako sa kanila kapag masama ang loob ko, ganyan susumbong ko. Anong sinusumbong mo? Okay. Diba, no? Kasi, si Alex Bruhan mo. Nagsusumbong ka rin sa kanila. Oo. Paano ang plano mo ngayong Christmas? Bahay kami. Usually, Katoliko ka ba? oo. Ang Christmas ang favorite holiday ko. Kaya sa amin, ang New Year, hindi namin masyadong sinicelebrate. Meron kaming medianoche, tapos pag New Year, medianoche, tapos manunod lang kami ng fireworks, sa tulog na, ganun lang kami. Pero pag Christmas, yan ang bongga sa amin talaga. We decorate the house, maraming food para sa Noche Buena, and yung gift giving, di ba? Ako, parang kung si Santa Claus. Magregalo ako sa Pasko sa mga anak ko. Ngayon pa lang, pag pumunta ka sa bahay ko, puno na yung Christmas tree ko ng regalo sa akin pa lang yun, ha? Wala pa yung mga gifts nila. Sa akin pa lang yun. Kasi, di ba nanay ka? Pag nanay ka, pag Pasko gusto mo, anak mo may bagong damit, may bagong sapatos. So, kahit malalaki na sila, din baby ko sila, meron pa rin silang ganun sa akin. Bukod pa sa mga regalo kong anong mga gusto kong ibigay sa kanila, di ba? At yung mga gusto nila, di ba? So, masaya ka naman sa buhay mo? Kontento ka? I'm grateful for the life that I have, the life that I've had. Kontento, syempre marami pa rin akong gusto for my kids, not for me. Napakasaya! Naku naman, hindi ko sukat akalain na ganito kahaba ang aming kwentuhan na sobrang siksik-ligli. Kasama pa namin ang mga puppies. Ang gaganda ng mga aso. Ayan. Ang saya palang kausap mo talaga. Grabe. Ano? Thank you. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, Mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. yes! Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.